Sa episode na ito ay ating silipin ang isa sa bypass road dito sa Batangas na nagdudugtong mula sa Startol, Tinga, Itaas hanggang bayan ng Libho. Mahigit 10 kilometro ang haba. Tara at samahan niyo ako. Gaano kabilis ang biyahe pag ito ay matapos? At hanggang saan ba talaga ang dulo ng proyekto? Good morning! So, nandito tayo sa Tanawan. Ang araw is Sunday, March 24. So, pupunta tayo ng bypass road. Tinga bypass road. So, check natin kasi may information ako na pwede na daw daanan. At maganda daw yung lugar daw ng bypass road na yun. Tara, samahan niyo ako sa aking panibagong vlog. Mula dito sa Tanawan ay magbabiyahe tayo ng 55 minutes. Time check 6:12. So 16 minutes na lang from San Jose. Andito na tayo sa San Jose. So sobrang ganda ng kalsada dito. Ito masarap ibiyahe, malamig ang hangin, sobra lapad ng kalsada, may mga guhit, ang ganda. So nasa ano na tayo, biyahe natin, nasa almost 30 minutes na tayo nagbibiyahe. Malapit lang, mabilis ang biyahe natin ngayon kasi ang ganda ng kalsada, walang traffic. Woo! Sarap! Ang ganda! Oh, bangking-bangkingan. Kita nyo, gano'ng kaganda. Time check 6:26. Ito yung Balagtas exit yata. Ito pa yun. Tapos ginagawa pa yung mga galing sa expressway pababa, hinaharangan ng wall para ito yung pag natapos to, yung traffic dito maibsan talaga, babawasan. Malaking bagay ito sa ngayon, sa gabay sa kanila, pero in the future malaking ginhawa, under construction pa siya. Pero yun, nakita ko na rampa, nakaano ng rough road, rough na siya, lalatagan na lang ng semento. Tapos pagdating dito, tayo ay sa SM at tayo ay kakaliwa dyan. Silipin natin kung gaano kaganda yung bypass road, kung saan lalabas, lulusot. Kaliwa natin ang SM. Ito nagbubungad sa atin, sobrang silaw na daan sa isalubong ng araw. Mamaya update. So ito yun, pinapalapad, pinapaganda yung kalsada dito. Ganda, lapad na, kakaiba. So second time kung pumunta dito, pero dati hindi to ganito kalapad. Kung may kasamahan ako sa trabaho na pinuntahan, nakikita ako ditong tinatayong may bridge din siya. Itatanong natin kung ano meron dito. Ikutan natin. Ano pa siya, wala akong nakita masyadong bakat ng ano, gulong, daanan ng kotse, wala. So maraming nagja-jogging tulad na yun. May inaakay yung bata sa morning. Wow, ang ganda.
At saka sarado pa to dito. Tingnan nyo, sarado nga. Hindi pa siya fully siya passable. So hindi ko alam kung anong bypass road to dito. Bypass road ba or check lang natin. Makikita dito sa baba ay wow, ito pala yung expressway na pinapalapad. Tapos ay iikutan lang siya. Ito ay ikutan lang. Init dito, grabe. Time check 7 o'clock. Ito yung ginagawang bypass road. Kung makikita nyo sa dulo doon, nandun ang bridge saan pumasok tayo. Then ito naman ay yan, nakita yung dumadaan na mga truck pala sa kalsada. Yan ang expressway. So kung titingnan nyo, then yun, papuntang yan, expressway dyan banda. So mag-i-exit sila from Manila to dito. Tatanggalin daw yung expressway doon, toll gate. Tapos bawat exit magkakaroon na ng toll gate, katulad sa Santo Tomas, Batangas. So wala na sa along the way sa expressway. Then yan, skipin natin yung tinayo yung bridge na yan ay diretso lubo. Lahat ng mga truck dito na sila dadaan papuntang expressway, hindi na sila dadaan ng bayan. Tapos ito ay papuntang Manila, sa ilalim papuntang Manila. Din doon naman yung toll gate papuntang Balagtas exit. So ongoing pa lang. So pusa naman ang gawa ngayon, continue. So mararamdaman natin na doon pa lang sa Balagtas ay iilan na lang yung ang congested truck, bus at saka jeep at saka motorista. So kita ko kanina na konti lang ang mga sasakyan, lalo pag natapos tong project na to natapos na, ay malaking luwang sa mga taga Batanggenyo. Ikot lang siya. So ibig sabihin papasok dyan. So papuntang Manila, ito yun. Natin yung pinayong bypass road, kung gaano kahaba, gaano kalayo, at saka gaano kaganda ang lugar. Tara, samahan niyo ako. So time check 7:27. Then nakaset tayo ng from Upper Tinga, Labak, itaas. So hindi pa tapos yung dito ha, nakita nyo. Then silipin natin.
Ito yung expressway. Kung dito sa kaliwa makikita mo, ito yung galing Manila. Tapos ito naman dito banda, dyan, yan ay papuntang Balagtas exit. So yung tollway dyan, possible tatanggalin nila, tapos ilalagay dito for the exit. Kung meron man, meron pa rin doon sa exit, meron din dito. Tingin ko hindi rin yun mawawala doon. Sabi ng lokal, mawawala daw yan, pero sa tingin ko hindi, kasi may exit din doon eh. So magdagdag lang additional sila dito na toll gate for exit. Then para hindi rin sila dadaan doon, yung sa may Bawan, possible siguro magkaroon din sila ng entrance papasok ng Manila na hindi rin dadaan ng Balagtas entrance. So tara, puntahan natin kung gaano kahaba tong bypass road na ginawa. Malapa daw to. Then from Tingga Itaas, Labak, ay bibiyahe tayo doon, nasa papuntang Ilihan. So tingnan natin kung gaano kalayo itong bypass road na to. So nakaset tayo 51 minutes dito sa bayan ng Ilihan. So i-check lang natin kung gaano kalayo yung bypass road na existing ngayon at saka dinadaan ng mga tao. So nakaset tayo 0 para malaman kung gaano kalayo. Tara! Tapos pagdating doon, magpapalipad ulit tayo ng drone kung malaman natin kung gaano kaganda ang lugar ng bypass road ng Tingga, Labak and Ilihan. Sa mga tumatawid dito, pasuyol ako, check nyo left and right bago kayo dumiretso, kasi lapad. Ilang lane ba to? 1 to 4 lanes, 4 lanes, pero sa may konting mga sira-sira na dito. Duda kayo, lumang kalsada yata yan. Ito naman ang existing bagong kalsada. Parang duda ko din ang luma, kasi yun ang lumang nakita kong kalsada. Tara, explore natin ang lugar na to. 2 lanes. So 4 lanes yan lahat total. Doon sa may bandang kaliwa medyo sira-sira siya. Yung pagdating dito naman ay nagiging 3 lanes na lang from entrance. So ingat-ingat lang. Tingnan natin kung gaano kalayo to. Tara. So pagdating mo mga 100 meters, may ginagawa dito. I think ito expansion ng bridge. Maglalagay yata ng bridge doon. Ganda ng ano. Grabe, ang ganda talaga pag mga ilog ang pag-usapan. May ginagawa sila. Ang duda ko, ito papalawakin nila yan. Yung kalsadang yan, lalagyan ng bridge dito, dagdag, tapos para lumapad. So papalaparin pa nila to. Pero ito yung ongoing construction, pero passable na. Tara, ganda. Masarap doon, no? Mamingwit. Alinaw ng tubig. Ang ganda, tahimik. Sureball ako na ito ay dadayuhin na naman ng mga riders, pasyalan. Kung gusto nyo pumunta ng Ilihan, hindi kayo dadaan sa Batangas. At saka isa pala, dagdag ha, ito rin po yung daanan. Kung gusto kayong pumunta ng Monte-Maria, hindi kayo dadaan sa bayan ng Batangas City, diretso kayong Monte-Maria, ay pwede daw ito maging daan additional. Wow, ang ganda dito. Sureball din ako, magkakaroon na maraming mga tatayo mga negosyo dito. Kasi sa ganda ng kalsada, grabe. Wow. Ganda ng lugar. Kasi wala masyadong puno. So nasa na tayo? Ito, ganda ng kalsada. Grabe dito. Kung kayo ay dumaan ng Aurora to Pampanga,
Ganito rin siyang style. Parang nasa roller coaster, may ahon, may pababa, kaya lang buwelo, tapos may matarik din. Hindi siya basta-basta sa mga idonaryong mga nakamotor. K&Bear gas sensation, may nakita ako na daan na may gas sensation dito. Tapos sa dulo may nakita din akong intersection. So ano kaya intersection yun, malalaman natin, check natin. Pagdating dito sa intersection ito, may signage na Petron 1 kilometer. So unang kanto ito na nadaanan ko mula pagpasok natin sa bypass road. Wow, grabe, tingnan nyo, ang ganda oh. Ang ganda talaga dito. Kita nyo, parang naka-roller coaster dito eh. Tingnan nyo, yung nakita nyo Petron 1 kilometer, yun makikita, ang ganda. May tambayan na rin dito, kainan Allen's, Parisan, and Carinderia. The best Parisan in Batangas City. Bypass Road, Sampaga, Batangas City. Bypass, oh ang ganda. Ganda. May mga din dito, nag-i-assist na. So dito sa pangatlong kanto na intersection, may nakita akong logo ng This Way to Lobo, Punta Verde Resort. So yung Punta Verde Resort is sa Lobo yun, area, yung sikat na resort doon, malapit sa dagat. So yun pala ang way to Lobo. So lahat ng transaction, truck, bus, jeep, pwede nang dumaan. Kung pupunta ka ng Batangas, dito dadaan. Ayos. Pag dumaan ka dito, ma-amaze ka talaga sa ganda ng tanawin at lapad. At saka yung mga gilid, unti-unti nang pinapalapad ang gilid. Baka magtatayo ng mga business establishment katulad ng tambayan, pasayan, kainan. So biyahe natin, nasa 6 kilometers na tayo, 6.5 kilometers. Tingnan na natin kung ang endpoint nito kung saan. Ang ganda. Dito pa lang sa taas, kasi paahon, mostly paahon siya, bundok ang dinadaanan. Tanaw mo yung sa dulo, yung mga bundok. Hindi ko sure kung anong mga bundok yun nakikita. Kung kayo ay pupunta ng Taysan, dito rin pwede siyang daanan. Pang-apat na kanto na yun na may intersection na daanan ko. Siguro sa tanghali or hapon, ang ganda dito. Tanam mo yung bundok ko, pinapalibutan. At saka makikita nyo ang laking transmission line sa kalsada. Saka iilan, bilang lang ang dumadaan dito sa ganitong araw, oras, linggo. Ang ganda ng daan. At saka ito, pangalawang bridge na nadaanan ko mula pagpasok. Malapad ang kalsada, ganun din doon, maliit. So, ibig sabihin, ito existing kalsada na maliit lang, at ngayon pinapalapad. At silipin natin kung gaano kaganda yung iga, ang tubig. Unlike yung sa isang ilog doon nakita natin, may tubig. Ito iga, walang tubig, na may dumadaan din mga kotse. Sana tuloy-tuloy na rin to para magiging tulong sa mga biyahero na mga taga Batanggenyo. Dumaklay Bridge. Pangatlong bridge na dadaanan natin, ang Dumaklay Bridge. Papakita ko ulit nyo kung gaano kaganda siya dito.
Yung nadaanan natin bridge ng Dumaklay, malapit lang daw ang bayan doon sa Conde, bayan ng Conde, base sa tinanong nating lokal. Pagkatapos ng Dumaklaw Bridge, so ang ating ruta ay nagbago. Yan. So hindi na daw siya madaanan dito kasi ang pinto rin ilihan. So ngayon may existing pang ginagawang kalsada as bypass road. Tumbukin na lang natin para malaman natin kung saan talaga ang endpoint nito. Mula dito i-check natin 9.3 kilometers ang travel natin. Mula 9.3 check natin kung gaano kalayo yung puspusang ginawang bypass road. Ito yata ay nagsisilip din kung anong meron sa bypass road na to, kung saan ang dulo ng bypass road na to. Babalik din sila mga bikers yata yun. So check natin 9.3, nasa 200 meters na tayo. Yun nga, 9.3. So hanggang dito lang ang bypass road. May mga pusa. Hanggang dito lang ang bypass road. Pero tingnan natin hanggang saan. So nasa 300 meters lang ang bypass road na sementado. Pagdating mo dito ay wala na. So about 9.8 kilometers ang bypass road na to. So tingnan nyo gaano kaliit yung kalsada kung saan hanggang dito lang talaga ang bypass road. Ibig sabihin may existing kalsada na to na sobrang kipot, ganyan ka liit ang kalsada, pero ginawa ng paraan talaga. So tara. So about 9.9 kilometers from the start ng bypass road doon sa Tinga Labak. Okay, tapos papalipad lang tayo ng drone dito. Tara. Mula dito nasa 300 meters puputol yung semento. Hanggang pagliko mo doon ay rough road na yon. Tingnan natin kung gaano ang ganda, ang peaceful. Parang ano siya talaga, yung virgin forest siya, kasi tingnan mo yung mga halaman, may mga ang daming mga ano. Tapos dito tingnan nyo yung gustong sabitan ni Tarzan. Yan, ang daming naririnig akong ibon. At saka yung puno, ano palang lumang-luma. Ang ganda dito. Base sa lokal na ating tinanong, itong bypass road na to ay diretso Ilihan. So hindi pa siya diretso ngayon kasi hindi pa tapos ang proyekto. So balang araw baka matapos ang taon na to ay tapos na tong bypass road na to.
Dito ay kasi dead end na yon, dito tayo dadaan pakaliwa. Ang labasan daw dito ay sa bayan ng Batangas City mismo. Salamat, sir. So, yun. Nasa 9.7 kilometers. Yung lokal ay binanggit niya na may tinatayo daw bridge doon sa bypass road. So, ito yata yung bridge na yon, kadugtong doon. Kaya hindi siya tapos pa. Itong ilog na to dugtong doon sa ginagawang tulay sa bypass road. Ang kipot ng kalsada dito, kailangan mong mabagal ang takbo. So pupuntahan natin yung end point ng bypass road, kung saan lalabas road, kakaliwa tayo. Ito yung makipot na daan. Ito yung makipot na daan. Andito na tayo sa yung school ng Matatag. Matatag Libho National High School. Libho National High School. Nakalagay ang labasan. Then ito yung bypass road na. Nakita ko na. Nakita ko na ang bypass road. Maliit pa lang ang ginagawa. Ito na nga yun. Sinasabi nila na malapit lang sa exit point. Ito yun ang existing bypass road na wala pang makakadaan. Yun yung bridge na sinasabi na putol, na hindi pa madaanan. So yun, kaya siya hindi pa tapos. Pagkatapos doon, so dito lang lalabas. Malapit na pala. So yung exit point ng bypass road from Labak, Tinga Labak, ay ito yon. Tinga Itaas, ito yon. So dahil ginagawa pa yung bridge doon, papasok doon, hindi pa siya tapos. So walang pumapasok, at saka may hinaharang na barrier para hindi pasukin ng mga sasakyan. Tuloy ito yon. So ngayon, kung titingnan mo dito sa kanan, ito yung galing sa Batangas City, SM City, Balagtas exit. Dito naman papuntang Munti Maria. Tinga Itaas, Labak to Libho exit point. So nasa, tingin ko ang registered kilometers doon nasa 9.7. So kung itutuloy dito, siguro aabot siya ng 13 kilometers. Yan muna. At tayo ay kakain na kasi gutom na ako. Time check 8:25 AM. Then gutom na ako. At saka yan muna sa update natin sa bagong bypass road na nakita natin sa Batangas. So ang labasan niya ay Papa Jose Minimart 3H Tutorial. So ito ay school ng Libho National High School. Balikan natin kasi doon gusto ko tumambay doon sa bypass road, kumain ng breakfast kasi may tambayan doon. Tara. Yun nakita yung dulo doon, puti. Yun ay tulay. Yun ang sinasabing tulay. Yun, puting tulay na buo na, gawa na. Saka malaking ginhawa to sa mga biyahero. Malamang ditong mga tricycle na to ay doon na dadaan kasi mas maganda ang kalsada at saka mabilis kaysa dito makipot na pakurbada.
Nakakagutakot eh. Bilang bungad mo. Nakakatakot eh. Yung taas, ahon, tapos baba, bigla. Oops. To. Oh. Kita nyo? Dun. Dito. Kain tayo. So galing tayo doon, dead end, then ito ay galing sa Tingga, Taas, Libak. Tingnan nyo gaano kaganda ang lugar. Sulit dito. Saka may petrol station saan pwede tayo magpagas. Ganda ng lugar. To Simlong, kung diretsuhin, SM City Batangas dito sa may kanan, at kung gusto niyo pumunta ng Taysan, yung kantong yun papuntang Taysan. Yan, pabalik na tayo. Sobrang ganda. Kung papunta akong hindi mara, piliin ko lang dito na ako dadaan. Wow, ganda. Wow, grabe talaga, ang ganda, tahimik. Yung nakikita mo sa camera is sa aking ano pala, GoPro, ilan lang yun. Pero pag nandito ka mismo, kita mo talaga ganun kaganda yung lugar. So ito yung starting point, ito rin nating end point sa ating bypass road. May nag-overtake, nakakatakot. Kung saan yung intersection may overtaking na nangyari. Ayun, andito tayo sa yun, ang kanan ay Startol. Dito naman ay papunta tayo ng National Road. Straight tayo, mga ka-OB ko.